guys! Welcome sa aking YouTube channel. It's me again, Constantine. For today's vlog, pag-uusapan namin patungkol sa mga loan sa bangko sa Hong Kong. Bakit maraming mga domestic helper na nabaon sa utang? Guys, dito sa Hong Kong, malaki ang majority na umutang sa bangko. Marami po talagang mga kababayan dito na umuutang sa bangko at isa na po ako doon. Isa rin akong nag-uutang sa bangko, loaner sa bangko, kung saan dumating talaga ang time, sobrang nahihirapan na ako. Alam mo guys, dito sa Hong Kong, is legal po talaga ang umutang dito sa mga finances, mga bank. Kasi po, meron talaga dito marami pong bangko na pwedeng utangan. Wala namang masama kapag tayo utang sa bangko. Kaya ito ang pag-uusapan natin para dun sa mga baguhan dito sa Hong Kong o sa mga mag-a-apply pa lang o paparating pa lang dito sa Hong Kong. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong umutang or kasi talaga guys, pag nandito na kayo, lalo na kapag may iniisip kayo na project, ganon, talagang mapapasuko kayo umutang. Kaya sabi ko, wala naman talagang masama ang umutang. Pero make sure na yun lang kukunin mo is yung kaya mo lang bayaran na hindi palalagpas sa sahod mo. Kailangan i-tansyahin mo rin, compute mo rin na may matitira pa ba sa sahod ko. Kasi guys, dumating talaga ako sa mundo na kung saan sobrang lubog na lubog ako sa utang. Dumating ang time na yung kaliwat kanan na, pero hindi ko masyado ma-explain bakit ako humantong sa gano'n. Dahil actually talaga hindi ako maluho. Wala akong luho sa sarili ko. Hindi ako bumili ng mga mamahalin na gamit. Minsan iniisip ko sa sarili ko, yung mga tanong ko sa sarili ko is hindi ko talaga masasagot bakit ako nabaon. So yun po, ang mga reason talaga is yung sobrang bait mo sa pamilya mo, sa lahat, yung breadwinner ka, yung nakako mo lahat, ang responsibilidad, lalo na pag may kunting problema sa Pilipinas, ganun. Yung maling management talaga sa pag-manage ng ating pera, ng ating sahod. Kaya nung pumasok ako sa pumasok ako. Hanggang darating ang time, di ko na lang talaga namalayan bakit ganun na lamang ang nangyari sa akin. Dumating sa panahon na sobrang nabao talaga ako, ang dami kong bangko na utangan. Yun. At may mga bangko pa na maliliit na bangko na umutang ako dahil dumating talaga sa punto na yung uutang ka, bayad sa utang, utang, bayad sa utang. Kaya yan ang wag na wag mong gagawin. Kapag kayo po ay pagbuhan, kung may project kayo, kung kakailangan nyo talaga emergency, umutang lang kayo ng tama, ng sakto lamang na kaya ang bayaran, na hindi kayo darating sa panahon yung ganun na style, yung utang bayad sa utang. Kasi kapag yan ay na-apply na sa iyong sarili, ay talaga mai-stress. Yun na talaga ang cause ng yung depression dahil sa utang. Dahil mas lalo kang malulubog kasi nagbayad ka ng interest, another interest na naman, hindi mo namamalayan. Talagang doon napunta ako, halos umabot pa ang pagkakataon na talagang pinrenda ko yung passport ko. Yes, maraming nagtatanong bakit may mga ganun na mga kababayan natin na bakit pati passport. Dati rin, isa rin ako sa nagtatanong, hala, bakit ganun? Bakit sila humanto? Pero hindi ko rin sila masisi dahil ako mismo talaga na-experience ko. Ayun, kahit ako hindi ko rin alam ang reason. Bakit ba? Bakit ako nagkaganito? Bakit ganito na ang sitwasyon ko? So, ang hirap, ma-stress ka lang kapag isipin mo, bakit? Basta yun, utang bayad sa utang. Yan talaga, mas lalong mahihirapan ka dyan. Kaya, lesson learned talaga, kailangan talaga natin i-manage ng maigi yung sahod natin at control din sa utang. At yun ay wag na wag gagawin, na uutang ka dahil ibayad mo rin sa utang. Kaya hindi mo mamalayan na mas lalo ka palang nalubog. Kaya, ang ending, yan, hindi ka na makagalaw, wala ka nang matakbuhan kasi nautangan mo na lahat. Tapos, lalo ka talagang nabaon, nagpatong-patong. Nung time na nag-utang ka para sa utang, akala mo is nakakasolve yun sa iyo. Yun pala ay ibigay sa iyo ng mas matinding malaking problema kasi
mas lalo kang nalubog, mas lalo kang ma-stress, hindi mo na alam saan ka natatakbo. At mas lalo kang lumalaki ang utang, hindi mo mamalayan na hindi pala nasusolve yung problema, mas lalong lumala. Kaya, buti na lang sa awa ni Lord is nakayanan ko yung depression. Sobra. Yun lang din ang pinapasalamat ko na sobrang lakas ko rin at lakas na rin ng loob ko na harapin ang lahat. At tanggap ko naman kung ano yung mga nasasabi ng mga friend ko na pinagsabihan ko sa problema ko. Admit ko kasi kasalanan ko talaga bakit dito. Pero ito lang talaga nasasabi ko guys. Lesson learned. Kaya kayo kapag kayo pumunta dito sa Hong Kong, huwag kayo utang ng utang. Huwag kayo left and right na utang. Kung utang man, isang bank lang. Tapos, yun, utang na kayo yung kaya nyo lang na may matitira pa sa inyo, na pang-allowance mo for the whole month, back support sa Pilipinas. Kasi ang ending talaga para sa akin, dahil sa halos wala nang natira sa sahod ko, halos pinangutang ko na lang ang papadala ko sa Pilipinas sa mga anak ko. Kaya eto, as in, ngayon hindi pa po ako naka-recover, but I hope so na darating din talaga ang panahon na makakayanan ko, patuloy kong makakayanan ng ganitong sitwasyon at pag tapos na lahat is makapag-ipon rin at wag na ang gagawin. Isang malaking aral ko sa buhay ko, sa hamon ng buhay ko ngayon, sobra. Hindi ko na i-share sa inyo guys kung ano yung problema ko ngayon. Basta yun lang sa mga baguhan, sana control. Kung hanggat maaari, huwag kayong umutang. Kung may gusto kayong bilhin or invest sa Pilipinas, much better po talaga na mag-ipon sa sahod natin mismo. Dahil kapag tayo po ay utang sa bangko, malaking interest po yun. Kung utang kayo sa bangko tapos babayaran na isang taon or ilang buwan, sobrang laki na ng interest. Kung sahod mo inipon mo, 3 buwan, meron na. Malaki na kagad yung maiipon mo. Wala pang interest. So, kaya yun lang may papayo ko guys, iwasan yung umutang sa bangko kapag kayo ay dito sa Hong Kong. Kung may project kayo, may gusto kayong bilhin or may babayaran kayo na utang, pakiusapan nyo muna, pigil-pigil mo na, mag-ipon. Kasi kung tutusin, malaki talaga ang sahod dito sa Hong Kong. Mag-rate ngayon ng 36,000 pesos. So, kung mag-ipon ka at least kalahati ng iyong sahod na mabilis lang kung may project. So, antayin mo muna. Pa-wait mo muna yung project. Kailangan mo muna mag-ipon ng ilang buwan. So, yun lang muna po. Short video lang po. Yun. Hindi ko na-share sa inyo kung ano talaga yung problema ko ngayon. Basta yun lang. Umabot ako sa punto na pati passport ko is na-printan ko po. Buti. So, happy ako dahil ngayon, yung passport ko po is hawak ko na. Ayan. Humingi talaga ako ng tulong sa amo ko. So, eto na, nasa akin na yung passport ko. Tapos, isusurrender ko to sa amo. Kahit bawal. Kasi ayoko mangyari ulit. Nauutang na naman ako dahil nandito na naman si passport ko. So, yun lang po, short video. I hope na may tutunan kayo sa video na to. See you again for my next video. Bye!